Ako ang tunay na anak na ibinalik sa bahay. Ngunit ang ama ay paborito ang anak ng kanyang pangalawang asawa. At ang ampon na pinagdaraanan ko ay mas masahol pa sa isang katulong. Jayang Ruru. Ikaw ito. Bakit ka nandito? Dahil sa pamilya Jayang. Isa lang akong dalagang anak. Kailangan kitang paalisin. Kung sakaling may susunod na buhay, hindi ako kailanman magiging mahina. Gagawin kong magbayad ang lahat ng nanakit sa akin. Nang halaga. Ito ay Ito ang araw na ako ay tinukso ng punong guro ng ampunan. Noong ako ay pinagmamasdan. Ito rin ang araw na ipinadala ng pamilya Jayang. Ang tao para kunin ako pauwi. Hindi ba? Ako ay muling isinilang. Host, na-activate mo na ang sistema ng negatibong emosyon. Matagumpay na na-revive ang estado. Basta't nakatali ang host sa task object, maari mong galitin ang iba. Upang makuha ang halaga ng galit, kapag ang halaga ng galit ay lumampas sa 1,000, maari mo nang ipagpalit ito sa kayamanan. Impormasyon, lakas, kakayahan at nakapagpapaalit ba ng iba? Sa nakaraang buhay, ako'y mahina at madaling apihin. Naging biktima ng panghihiya sa ampunan. Bumalik sa pamilya Jayang, na inakusahan ng pang-aabuso. Sa huli ay namatay sa hindi makatarungang paraan. Dahil nabuhay muli. Hayaan mo silang magbayad ng halaga. Maganda ba? Linshi. Ikaw na isang ulila, walang ama at ina. Talagang nagsimula kang manakit sa akin. Ikaw ang tinutukoy ko. Anong gagawin mo? Anong gagawin? Siyempre, gusto kong malaman mo na ang mga nananakit sa akin ay kailangang magbayad ng presyo. Na-detect ang galit ng direktor positibo 1000. Itakda mo ba ito bilang layunin ng misyon? Kunin ang halaga ng galit. Siya. Hindi pa siya karapat-dapat. Ikaw, maliit na babae. Gusto kitang makuha ng 3. 5,666. 66,666. Sige lang. Ikaw na si Miss Linshi, di ba? Ako nga. Anong kailangan? Ikaw ang tunay na anak ng Jayang pamilya sa Timog Lungsod. Tama, ako nga. Nandito ako para sa Jayang pamilya. Para dalhin ka pabalik sa bahay at makilala ang pamilya. Pumunta na sa bahay, ginang. Anong? Ikaw pala ang anak na babae ng Jayang family. Nalaman ko na. Uwi na sa Jayang family ngayon. Ginoo. Ito ay siya. Gusto niyang magtago at mang-abuso sa akin. Nagawa ko ang nararapat na depensa. Kayo na ang bahala sa pag-aayos nito. Talagang hindi nakakagulat, apo siya ni Chayong. Mayroon siyang dating ng kanyang lolo. Dalhin na. Pamilya Jayang. Narito na ako. Ginoo, dumating na ang pamilya Jayang. Umalis na tayo. Tay, nanay, kuya. Hayaan niyo na akong 3. Nakaraang buhay. Hindi ako nakikipag-agawan. Sa buhay na ito. Maliban sa tao. Lahat ng bagay ng pamilya Jayang
8,201 ipinapakita ng puso ang mga pangarap. Kailangan ko ang lahat. Sistema. Bind si Jayang Ruru bilang layunin ng misyon. Matagumpay na nabind. Bumalik na ang ate. Sa wakas, makakapagpahinga na ako at makakapunta sa San. Ay naku, Ruru. Huwag kang gumawa ng mga kalokohan, ha? Bumaba ka na, bumaba ka na, bumaba ka na. Kung gusto mo ng land, lumayo ka na lang. Huwag akong hadlangan sa pag-amin ng aking lahi. Anong sinabi mo? Matagumpay ang unang misyon. Gantimpala ng 10 milyon. Binabati kita, may pumasok na pera sa iyong bank account. 10 milyon. Mayroon pang hindi inaasahang sorpresa. Ngunit ang funksyon ng sistema para sa pagpalit. Ito ang gusto ko. Gago. Anong sinasabi mong kalokohan? Hurry up and magsorry ka na sa kapatid mong babae. Ang tunay kong ama, Jayang Gooksing. Palaging iniintindi lang ang kanyang ampon na anak na babae. Bumalik na ang ate mo. Maaari na rin akong mapayapang matulog sa 3. Lin 11. Agad na humingi ng tawad sa ate mo. Hindi po, papa. Wala naman akong ginawa. Tumahimik ka. Noong nakaraang buhay. Matapos kong magpakaawa at humingi ng tawad. Humingi ka lang ng tawad, magpapatawad na ako. Pero lalong naging matindi pa sila. Pinipinsala nila ako. Gusto bang magpakamatay ng kapatid mong babae? Wala naman akong ginawang masama. Bakit ako magpapakumbaba? At magmamalaki pa? Ako. Tatay, hindi ba ikaw ang nagpadala sa akin para kunin ako? Paumanhin ko sa isang inang babae na nagpalaki sa akin. Sino ba talaga ang iyong anak na babae? Ikaw. Tama nga. Ako nga. Ako. Ako ang sa iyo. Tunay na anak. Tama ang sinabi ng ate. Hindi ako taga Jayang. Wala akong karapatang mabuhay sa Jayang. Ruru ah. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Ikaw ay taga Jayang. Ikaw ang aking anak na babae. Nga, Ruru. Ikaw lang ang kapatid kong babae. Bumaba ka na. Delikado sa itaas. Ruru, oh. Ano ang gusto mo? Bibiliin ng mama mo para sa'yo. Huwag kang mag-isip ng masama. Sa nakaraang buhay, akala ko pa nga, na tinuturing nila akong pamilya. Lin Shai. Anong balak mo? Ek. Ako ang nagnakaw ng buhay mo. Ako ang hindi naging tapat sa'yo. May katotohanan ka rin naman. 11. Huwag mo nang saktan si Ruru pa. Gago. Sino ang nagpasakay sa'yo? Bumaba ka na dyan. Tunay ngang ayaw sa akin ni ate. Kung sakaling si ate, kailangan talaga akong dalhin sa 3. Ako. Ikaw naman. Punta na tayo sa 3. Ako, mga binti ko. Dali. Maamo. Ayos ka lang ba? Magkakaroon na ako ng peklat, Nay. Galit si Jayang Ruru, positibo 1000 ang galit niya. Nakapag-ipon ng galit na halaga 1,200. Nakaon na ang palitan. Sa wakas, nakaon na ang palitan. Gusto kong ipalit ang lakas. Kulangan ang galit na halaga. Ngayon ay maaari lamang ipalit. Yaman at impormasyon. Hindi pwedeng manakit. Anong silbi mo? Goksing. Kakabalik lang. Ganyan ka na kay Ruru. Nanay. Lin Shi, bumaba ka dito. Tatay. Anong nangyari? Lin Shai. Akala ko sa mga taong ito, nasa ampunan ka. Ay nagkaroon lang ng kaunting kahirapan. Hindi ko akalain na ikaw ay ganito ka masama. 11. Kahit ano paman. Si Ruru ay kapatid mo rin. Paano mo siya magagawang saktan ganito? Inay. Hindi sisihin si Jai. Kasalanan ko ito lahat. Ako. Pupunta pa rin ako sa San. Narinig nyo, siya mismo ang gustong pumunta sa San. Ako lang naman ay tumulong sa kanya. Kailangan pa niyang magpasalamat sa akin. Ikaw. Galit na galit si Jayang Ruru positibo 100. Lumunok ng ginto. Uminom ng lason. Magbigti. Magputol ng pulso. Ikaw. Si Jayang Ruru, galit positibo 100. Si Lin Shi. Sobra ka na. Kung hindi ka bumalik. Paano may isip ni Ruru? Hindi ko akalain na sa murang edad mo. Ganito ka kasamaan. Hindi namin kayang ilagay ang isang malaking budha tulad mo sa bahay namin. Tama ang sabi ni nanay.
Tulad mo, isang salot, hindi dapat ibalik dito. Ngayon din. Umalis ka sa bahay ko. Sa nakaraang buhay, sobrang kinamumuhian ako ng pamilya Jayang. Ngunit si Jayang Gooksing, hindi ako pinapayagang umalis sa pamilya Jayang. Saan ka pupunta? Hindi ako gusto ng lahat. Gusto kong bumalik sa bahay ampunan. Sinasabi ko sa iyo, ikaw ay tao ng pamilya Jayang. At ako ay multo ng pamilya Jayang. Hindi mo ako may iwan ng walang pahintulot. Hindi ka pinapayagang umalis sa pamilya Jayang. Kahit isang hakbang. Akala ko. Si Jayang Gooksing ay may matigas na bibig ngunit malambot na puso. Ngunit mukhang may iba pang dahilan. Sistema, palitan ng impormasyon. Gusto kong malaman ang katotohanan tungkol sa pag-uwi sa akin ng pamilya Jayang. Ginasta ang 1,000 emosyonal na puntos. Matagumpay na napalitan. Ang mahal naman. Mukhang maraming impormasyon ah. Dad. Tito Dong. Bakit niyo ako tinawag ngayon? Noong mga panahong iyon, may mga kaaway na naghanap ng ganti. At ang resulta, nawala ang aking anak na babae. At ang aking apo, ay nawawala, at ikaw, ay nakaligtas. Patawad, One-er. Ako. Patawad din, Shei. Ako. Bago mamatay si One-er, nagbilin siya. Na huwag kitang pahirapan. Kaya't pumayag akong magpakasal ka muli. Para sa iyong pamilya, Jayang. Dalhin ang pinakamataas na antas ng pamilya sa Timog Lungsod. Ngunit ngayon, ano ito? Iyong anak na babae. Aking apo. Lin Shi. Ayaw kong ma-expose siya. Sa mga bagay sa labas, si Lolo Wang ang magdadala sa kanya. Sa bahay ng Jayang. Sa iyo na siya mag-aalaga. Sa paraan mo mag-aalaga. Kaya hindi mo ako pinayagang umalis. Nalaman ko na ang dahilan. Natatakot siya na madiskubre ng aking amang kriminal. Ang tunay na nangyayari sa akin na pang-aabuso. Tatay. Dahil sa stepmother. Kuya. At ang nakababatang kapatid. Ayaw sa akin. Di aalis na lang ako. Baka, mayroon pa bang ibang kamag-anak na handang tanggapin ako? Kung malaman ni Linya Odong, yung Diyosa ng kamatayan, na pinilit kong umalis ang apo niya. Bumalik. Tama nga, natatakot si Jayang Gooksing sa lolo. Hindi talaga nila ako pinapayagang umalis. Talaga bang gusto mong iwanan ang batang ito? Sobra na, si 11 ay aking tunay na anak na babae pa rin, na nag-iisa sa labas. Anong itsura niya? Tama ang sinabi ni Papa. Sa katunayan, ako lang, ang tunay na anak ng Jayang, na tanging tunay na prinsesa. Yung mga peking, pwede bang umalis na? Panandang pandagdag. Dad, nanay, kuya, hindi ko kayang iwan kayong lahat. Tatay, si Ruru ay anak mo rin ah. Gooksing, sa edad na 11, mahirap siyang baguhin. Talagang hindi siya mapapabayaan. Ang pangunahing anak ng Jayang family. Sa tingin ko, nagkakamali kayo. Isang third wheel, isang adopted daughter, isang illegitimate child. Tatandaan ninyo ito, 3 kayo. Ako ang tunay na Jayang family. Nag-iisang dalagang anak. Naglakas loob kang saktan kami. Ako ang iyong ina. Hindi mo dapat. Tumahimik ka. Hindi ka naman aking ina. Naalala ko sa balita na dati ka lang ang sekretarya ng tatay ko. Kung hindi dahil sa biglaang pagkamatay ng nanay ko, hindi mo kayang makapag-asawa sa pamilyang Jayang. Gooksing, tingnan mo ang batang ito. Tatay, kahit na ang apelyido ko ay Lin mula sa nanay ko, pero ako, ang iyong tanging tunay na anak na babae. Tama ba? Itong batang ito ay parang walang takot. Baka alam niya ang isang bagay. Sige na. Tungkol dito. Hanggang dito na lang, Tatay Gooksing. Si Jayang Gooksing. Hawakan mo. Sige na. Huwag nang mag-ingay. Ginoong Lee. Dalhin ang dalaga sa kwarto. Mayroon bang nangyari? Pag-usapan na lang natin mamaya. Miss, sumunod po kayo sa akin. Nandito ang inyong kwarto. Hindi ba iyon kwarto ng katulong? Puno na ang mga kwarto sa itaas. Kaya't magtiis na lang tayo. Sisi ko ito. Ako ang umangkin sa kwarto ng ate. Ruru, paano mo naman ito masisisi? Talaga namang, ito ang inihanda namin para sa iyo, prinsesa. Ate ang tunay na prinsesa ng Jayang pamilya. Ako ay anak lamang ng namin na inampon na katulong. Kung hindi naman,
Ipapasa ko na lang ang kwarto sa ate ko. Talaga namang matino ka. Mukhang, hindi na sayang yung palo kanina. Ikaw, talagang dapat ka nang tumira sa kwarto ng yaya. Baka nga, maaari ka pang makaramdam ng pagmamahal ng isang ina. Galit ni Jayang Ruru positibo 100. Ikaw, Ginoo Lee, pakisundan mo siya. Dalhin mo ako kay Jayang Ru. Ah, hindi, mali. Punta sa aking kwarto. Dalhin mo siya pataas. Ginoo, pakiusap dito. Inay, walang problema. Ruru. Sa susunod na sandali, papayagan ko silang magbigay ulit sa'yo. Magpagawa ng mas malaking kwarto. Pero, sa loob ng kwarto na iyon, maraming gamit ko. Nandito rin. Hello. Ako kasi. Ayaw ko ng second hand, kaya ang basura mo. Alisin mo na. Ikaw. Si Jayang Ruru, galit na galit positibo 200. Sino ba talaga ang muling nabuhay? Nananatili pa ring inutil. Para bang walang silbi ang muling pagkabuhay. Sistema, gaano na karaming galit ang meron ako ngayon? Host, meron ka ngayon. 1,100 galit. Kaya maaari na ba akong makipagpalitan ng lakas at kakayahan? Palitan ng pangunahing lakas. 1 laban sa 10. Kailangan ng 1,500 galit na puntos. Palitan ng pangunahing kakayahan. Pagbasa ng isip. Kailangan ng 2,000 galit na puntos. Kaya ngayon, hindi ko pa kayang makipag-usap gamit ang kamao. Kailangan ko pang umasa kay Jayang Ruru. Para sa galit na puntos. Ayos na. Panahon na para kumain. Maaari na namang makahanap ng mga ginto kay Jayang Ruru. O, hindi pala. Galit na puntos pala. Narito na. Talagang lumaki sa ampunan. Walang kaalam-alam sa mga patakaran. Kumain ka. Kailangan pang maghintay ng buong pamilya sa'yo. Ang departamento ng utak ng South City Mental Hospital. Sikat sa buong bansa. Abot kaya ang presyo. Pahiram ng 3 piso. Magparehistro ka para makakita. Ikaw. Kuya, nagpaalala lang siya ng mabuti sa'yo. Paano mo naman magagawa yan? Na magpakaimbento at mang-insulto. Ikaw. Dapat mas magpakatutok ka. Na kapag hindi kumpleto, huwag kumain. Hindi mo man lang alam ang simpleng patakaran na to. Bakit mas parang ulila ka kaysa sa akin? Oh, mali. Nakalimutan ko. Talagang ulila. Galit ni Jayang Ruru positibo 100. Lin Shai. 8. Nandito ang mga magulang. Ano nang sinasabi mo? Sinasabi ko ang totoo. Ito ang tatay ko. Iyan ang nanay mo. Saan dito ang mga magulang ni Jayang Ruru? Pero narinig ko. Ang nanay mo ay katiwala ng Jayang pamilya noong buhay pa siya. Ikaw tatay. Baka naman. Si Ginoong Lee ang katiwala. Bumalik. Hindi. Ako hindi. Tama ang sinabi ng kapatid na babae. Hindi ako miyembro ng pamilya Jayang. Ang bata ay matututo. Hindi tulad ng ilang hangal. Ikaw. Umupo ka. Huwag nang maingay. Kumain ng maayos. Ngayon ay may 1,200 na puntos ng galit. Maghihintay ba tayo? Mag-ipon ng 1,500 para makakuha ng beginner na lakas. O kaya mag-ipon ng 2,000 para makuha ang telepathy. Yung mahirap na patay gutom, hindi ka ba kakain? Kuya, anong nangyari sa'yo? Nasa orphanage ka ba? Hindi ka pa nakakain ng mga ganitong putahe. Itong king crab. Sawa na ako dito. Gusto mo ba? Hayaan mong turuan kita kung paano kumain. Linshi, anong ginagawa mo? Huwag kumain habang nagsasalita, huwag matulog habang nagsasalita. Tinuruan ko siya, mga patakaran sa hapagkainan. Okay lang ba si Ruru? Galit si Jayang Ruru positibo 200. Ang aking ngipin. Ipadala na si Ruru sa ospital. Nakuha na rin ang kalinisan. Nawala na ang ngipin ko. Putangin ng Linshai. Kung hindi dahil sa kanya, bakit ganito si Ruru? Jayang Gooksing. Noon pa lang ay ayaw na ako. Kinukuha mo pa yung batang wild na yun papasok sa bahay. Ngayon lang siya nangahas na manakit kay Ruru. Bukas, mananakit na siya sa amin.
Hindi niyo talaga naiintindihan. Pinauwi ko siya dahil. Ate Wang, nagtatanong po kayo sa akin. Si Dong Shu bukas, ipapadala ka sa grupo. May kailangan siyang ipaalam. Aayusin ko na ito. Jiang Guoxing, hindi ba? Talaga bang gusto mong hayaan ang batang babae na iyon na manatili sa bahay? Si Lin Shi ay nananatili sa Jiang pamilya. Walang pag-uusap tungkol dito. Walang pag-uusap. Jiang Guoxing, bumalik ka sa akin. Kuya, natatakot ako. Si Lin Shi sa hinaharap ay makakasakit sa inyo. Roro, huwag kang mag-alala. Kahit na hindi natin, may taboy siya sa pamilya Jiang. Gusto kong malaman niya kung sino talaga ang tunay na may-ari ng pamilya Jiang. Ganito ang gagawin. Talaga bang pwede? Basta't may dahilan. Kahit nasugurin natin si Lin Shi, kahit na mapinsala siya, hindi naman magrereklamo si Dad. CJ, susunod ako sa kuya. Si Lin Shi, buksan mo ako. Lin Shi, ikaw walang hiya, ang cute mo. Buksan mo na. Maingay na. Maingay. Umaga na, anong ingay-ingay? Akala ng iba hindi nyo alam. Naghihikbi. Ang walang hiya mong bagay. Ibabalik mo ang kwintas ni Ruru sa kanya. Kuya, huwag mong sabihin yan sa ate. Siguradong hindi. Sinadyang kunin ni ate ang kwintas ko. Anong kwintas? Hindi pa rin umamin. Ang pamilya namin ay hindi kayang tanggapin ang ganitong mga magnanakaw. Huwag mong isipin na ito ay isang ampunan. Ibalik mo sa akin ang kwintas, okay ba? Gusto mo bang magkano? Kaya kong ibigay sa'yo lahat. Nung maaga pa ay pumunta na para siraan ako. Anak, yung kwintas na iyon ay regalo ng nanay sa akin. Regalo sa aking kaarawan. Mahalaga ito sa akin. Wala kang nanay. Hindi mo naiintindihan. Sistema, papatayin ko siya. Makakakuha ba ako ng galit na puntos? Hindi makakabuo ng galit na puntos ang mga patay. Naiintindihan ko na. Kung hindi tatama sa 3, maaari pang magpatuloy sa pagkuha ng puntos. Palitan ng pangunahing lakas. Kayang talunin ang 10. Tama ba? Host, pangunahing lakas. Isang laban sa 10. Maaari kang madaling manalo. Laban sa 10 malalakas na lalaki. 10 lahat. Sobra-sobra na iyon. Bakit? Gusto mo pa bang makipaglaban sa amin? Mayabang. Akala mo ba, kaya mo kaming talunin? Sa ngayon, hindi mo kaya. Mahalaga na malaman mo. Sinasabi ko sa'yo, mas mabuti pang ibigay mo agad ang mga bagay bago mo masaktan ang iyong mga kamay. Kung hindi, ikaw. Kanina, sinabi mong wala akong nanay, di ba? Nagsalita ako ng mali. Huwag mo akong galitin. Gusto ko lang sanang makuha ang kwintas ko. Walang ina. Sino ang walang ina? Ikaw. Cute. Bakit mo ako tinamaan? Galit si Jiang Ruru positibo 200. Ikaw ang tinutukoy ko. Aking karanasan, baby. Kuya. Sistema. Palitan ng pangunahing lakas. Isang laban sa 10. Gumugol ng 1,500 galit na puntos. Matagumpay ang palitan. Ngayon. Kaya kong makipaglaban sa 10. Ngayon. Kaya kong makipaglaban sa 10. Lin Shi, akala mo sino ka? Payat na mga braso at binti. Payat na mga braso at binti. Gusto pang makipaglaban ng 10. Kuya, pakiusap, hayaan mo silang pumunta. Ayusin ang cute na ito. Lin Shi, mukhang ngayon, hindi kita bibigyan ng magandang kulay. Hindi ka naman magkakamali, di ba? Tao, turuan mo siya ng leksyon. Kuya, matigas ang kanyang bibig. Kapag siya ay nasaktan na, alam mong mali ka. Kayo, sino ang mauuna? Bakit nakatungo lang kayo? Hindi kayo naniniwala na kayang labanan ng batang ito ang 10, di ba? Sumugod na kayo agad. Sabay-sabay na kayo pumunta. Magpatuloy. Paano ito posible?
Sama-sama tayong umakyat. Kayo, sinasabi niyo bang nagnakaw ako? Ikaw, wala akong ninakaw. Pero ang tao, kaya kong makipaglaban. Ikaw, hindi mo kami kayang galawin. Ngayon, ang pamilya Jayang, hindi pa sa iyo. Tama, ang tunay mong ina ay wala na. Kung susubukan mong saktan kami, hindi ka pakakawalan ng mga magulang mo. Ang baho ng bibig mo. Ngayon, lilinisin kita ng mabuti. Hindi. 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 Ayaw ko. Tumaas ang galit ni Jayang Ruru ng 1,000. Linshi, tumigil ka. Bakit ka pa lumaban? Ah, aking magandang kapatid. Hindi ba't pupunta ka sa kwarto ng ate mo para hanapin ang ninakaw mong kwintas? Hindi pa natagpuan ang kwintas. Bakit ka tumatakbo? Ek, bigla kong naisip. Yung kwintas, ipinadala ito ng mga katulong para sa pangangalaga. Ibig sabihin, sinadya mong akusahan ako. Naiintindihan lang. Lahat ng ito ay isang pagkakamali. Lin 11. Huwag mong saktan si Ruru. Nainis na talaga ako sa kanya. Anong magagawa mo pa? Sasabihin ko sa mga magulang natin. Para kang bata sa elementarya. Sabihin pa sa mga magulang. Ano ngayon? Susuportahan kami ng mga magulang. Kapag bumalik sila, tapos ka na. Sinasabi ko sa inyo. Mas mabuting harapin ang katotohanan. Huwag na kayong makialam sa akin. Kung hindi, susunod na mababasag ay ang mga ulo nyo. Umuwi ka na. Huwag mo na akong istorbohin. Ngayon mayroon na akong kakayahang ipagtanggol ang sarili. Kaya ang susunod na hakbang. Sa nakaraang buhay. Kakatapos lang mamatay ng lolo. Pinalayas ako ni Jayang Gooksing. Sa bahay. Pinabayaan si Jayang Ruru. Napahirapan ako. Susunod. Iligtas ang lolo. Hindi ba't sinabi ko na sa iyo? Huwag kang sumunod. Jayang Gooksing. Ano bang itinatago mo sa akin? Bakit mo pinapayagan si Lin Shai na manatili sa bahay? Ito ay kahilingan ni Lin Yaodong. Ano? 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 Paano niya nalaman? Kung hindi siya, nakatuklas kay Lin Shi. Akala mo ba gusto ko? Sunduin siya pa uwi. Kung alam ko lang noon, dapat sana pinayagan ko na lang siya. Hintayin mo ako sa labas. Susubukan kong alamin ang balita ni Lin Yaodong. Ah, Tiyudong, ayos ka lang ba? Sa ngayon, wala pang problema. Pero malapit na rin. Ang mga mabubuting tao ay may tulong mula sa langit. Tingnan mo, ayos na. Alam ko na. Malapit na ang aking katapusan. Tinawag kita dahil may isang bagay. Testamento. Testamento. Para kay Lin Shi. Tama. Sa mundong ito, siya lamang ang karapat-dapat na magmana ng aking yaman. Gusto mo bang makilala siya? Hindi. Kailangan kong putulin ang ugnayan sa kanya. Para mas mabuti. Akong makapagprotekta sa kanya.
Ang pamana na ito ay nalinis na. Walang sinuman ang makakaalam na may kaugnayan ako dito. 3 taon na. Ang pamana na ito ay otomatikong mapupunta kay 11. Kuya Dong, bata pa si 11. Baka may sagot ka. May opinion ka o hindi. Lahat ay ayon sa plano ni Chayong. Kanya rin namang anak. Mula ngayon, dapat mong alagaan at tulungan siya. Hindi naman walang pagkakataon ang pamilya Jayang na maging nangungunang angkan. Naintindihan ko na. Sige, tara na. Uncle Dong, sabi ng doktor, may mga 3 buwan pa siguro. Sa tingin mo ba talaga hindi mo gustong makilala si Miss Big Sister? Hindi na kailangan. Basta't siya ay malusog at masaya, sapat na iyon. Ngunit, wag na itong pag-usapan. Ikaw ay dapat na lihim na protektahan si Ten. Hanggang sa siya ay matagumpay na magmana ng yaman. Wag na huwag siyang makakahalata. Kamusta? May balita ba kay Linya Odong? May nahanap ba siya? Wala. Pero si Linya Odong, hindi na rin magtatagal. Magandang balita yan. Basta't si Linya Odong ay 3 mga nangyari noon, hindi na muling matutuklasan ng sinuman. Hindi na natin kailangang tingnan ang mukha ni Lin Shi. Ngunit, ibinigay ni Linya Odong ang lahat ng mana kay Lin Shi. At saka, sa kasunduan, maraming nakapirming mga probisyon para sa proteksyon. Sa pangkalahatan, walang paraan, hindi dumaan kay Lin Shi para ilipat ang mga ari-arian na ito. Si Lin Shi ay isang baliw na babae na walang edukasyon. Basta si Linya Odong ay 3 na. Maglalaro tayo ng 3 siya. Hindi ba madali lang yan? May paraan ka. Basta pumirma siya sa kasunduan. Nasa atin ang kontrol. Nasa kamay natin ito. Sundin mo ang sinabi mo. Isang emergency na balita. Ika-8 ng Disyembre, Linya Odong. Napinsala sa pag-atake. Pagkalipas ng 3 buwan, pumanaw na rin. Itong tao. Sobrang pamilyar. Ay naku, nandito na kami. Mom at Dad, bakit ngayon lang kayo nakabalik? Masaya ako ngayon. Bumili ako ng regalo para sa inyo. Salamat, Dad. Salamat, Dad. Yung ate. Mom at Dad. Isara mo ang bibig mo. Huwag mo akong tawaging Dad. Tingnan mo ang hitsura mo. Walang kahit anong kahawig ng anak na babae ng pamilya Jayang. Wala akong anak na katulad mo. Tatay. Kung talagang ayaw mo sa akin, bakit hindi mo ako pakawalan? Ngayon, pwede ka nang umalis? Dalawamput-isa ngayon ay Setyembre 8, 27. Ikinox ngayon ay araw ng buwan 28, 11. Ngayon ay Setyembre 8. Maaaring na-ambush na si Lolo. Pero hindi ako marunong maggamot. Host, nakalimutan mong nandito pa ako. Pwede mong ipalit ang kaalaman sa medisina. Host, maaaring ipalit ang kaalaman sa medisina. O di kaya ay ang kakayahan sa paggamot ng supernatural. Ngayon ay mag-aaral ng medisina. Baka huli na ang lahat. Palitan ng paggamot. Gaano karaming galit ang kailangan? Pangunahing paggamot, kailangan ng 1,500 galit. Maaari nitong gamutin ang karamihan sa mga sugat. Pangalawang antas ng paggamot, kailangan ng 2,000 galit na halaga. Maaari nitong gamutin ang karamihan sa mga pinsala sa loob. Mataas na antas ng paggamot, kailangan ng 2,500 galit na halaga. Maaari itong lumikha ng 3 tao, laman at buto. Kailangan pa rin ng tulong ni Jayang Ruru. Mukhang kailangan ko pang makipag-ugnayan sa kanya nang mas madalas. Bumaba ka pa. Ito ang bahay ko. Bumaba ka pa. Ito ang bahay ko. Bakit hindi ako makababa? Tatay. Inay, ang sugat ko at ni Ruru. Ginawa ni Lin Shi. Pag-alis nyo, sila ang nagbato sa amin. Tatay, inay, huwag na kayong magalit sa ate. Hindi rin siya. Sinadya na saktan tayo.
Linshi, kukunin ka na, hindi para pahirapan ang iyong kuya at iyong kapatid na babae. Ako, pang-aabuso sa kanila. Bakit hindi ka nagtatanong kung ano ang ginawa nila kaninang umaga? Sa kabila ng lahat, ang pananakit sa kuya at ate ay mali mo. Mula ngayon, hindi ka pinapayagang lumabas ng bahay kahit isang hakbang. Hanggang matutunan mo ang mga alituntunin ng pamilya Jayang. Ayaw mo akong palabasin. Ang mga alituntunin ng pamilya Jayang ba ay hindi dapat lumaban at hindi dapat sumagot. Kaya ang ibig mong sabihin, sila ang unang umatake. Ibig mong sabihin, sila ang unang umatake. Paano mangyayari yon? Si Huier at si Ruru, napakamahinhin at maayos. Hindi sila aabot sa iyo. Ibig mong sabihin, mali. Ako lang talaga. Lumaki ka sa isang bahay ampunan. Laging nag-aaway. Naiintindihan ko, pero hindi mo dapat saktan ang iyong pamilya. Una sa lahat, hindi sila aking pamilya. Pangalawa, sila mismo ang naghanap ng gulo. Matigas ang ulo. Paano ako magkakaroon ng anak na katulad mo? Napakabobo. Paano ako magkakaroon ng tatay na katulad mo? Noong nasa orphanage ako, laging may mga magnanakaw. Kaya nagkaroon ako ng ugali na maglagay ng surveillance sa pintuan. Hindi ko inasahan na ang ugaling ito ay magagamit pa sa bahay ng Jayang na ito. Hindi iyon. Nawala ang kwintas ko. Sobrang nagmadali ako. Natakot ako na muling magalit si ate sa amin. Kaya nagpasundo ako ng bodyguard. Natakot ka na baka manakit kita. Kaya nagpasundo ka ng maraming bodyguard para siraan ang pinto ko. Nakikita ko na. Natatakot ka na baka mabuhay pa ako. Hindi iyon. Kahit na may misunderstanding pa, hindi mo naman pwedeng silang saktan ng ganito. Ayon sa batas, sila. Ito ay nabibilang sa kategorya ng pagdudulot ng gulo. Sinadyang pagnanakaw. Ang mga ginawa ko ay maituturing na lehitimong pagtatanggol sa sarili. Kung sumasang-ayon ka sa resultang ito, kung hindi ka nasiyahan, maaari kang pumunta sa pulisya. Hindi. Huwag tumawag ng pulis. 10. Ito ay isang hindi pagkakaintindihan. Sa tingin ko tungkol sa bagay na ito, ay dapat na dito na lang ito matapos. Kung ngayon, ang na-misunderstand ay si Jayang Ruru, sasabihin mo rin bang dito na lang ito matapos? Baka sasabihin mo lang, gawin mo ang lahat para mapasaya siya. Sa pagkakataong ito, kami ang may kasalanan. Sige, sabihin mo, ano ang gusto mong kapalit? Naghihintay lang ako sa salitang yan. Kung hindi ako kayang tanggapin dito, wala na akong dahilan para magpatuloy na manatili dito. Mula ngayon, ako ay titigil sa relasyon sa Jayang family. Maghihiwalay na tayo. Ito ang sinabi mo. Huwag kang magbabago ng isip. Kapatid, kung talagang gusto mong umalis, igagalang ko ang desisyon mo. Kung putulin ang ugnayan kay Linshi, hindi ba't mawawala na ang kaugnayan ng yaman ni Linya Odong sa pamilya Jayang? Hindi pwede. Talagang hindi pwede. Shi, huwag ka namang masyadong padalos-dalos. Kayo rin dalawa. Lahat tayo ay isang pamilya. Paano natin maaring hayaan si Eleven na umalis sa pamilya Jayang? Nanay, siya ang nagmungkahi nito. Anong kinalaman natin dito? Nanay, ayaw niyang manatili sa pamilya Jayang. Wala tayong magagawa. 10. Ikaw ang aking anak na babae. Ako na lang ang nag-iisa mong kamag-anak sa mundong ito. Paano mo ako maaring iwanan? Tama nga. 10. Kung aalis ka sa pamilya Jayang, kailangan mong mamuhay ng dati mong buhay. Mas mabuti pang manatili sa pamilya Jayang at mamuhay ng maayos. Huwag kang maging sobrang ekstremista. Nga. 10. Huwag magpadalos-dalos. Halika, umupo tayo at mag-usap ng dahan-dahan. Talaga namang ayaw mo akong paalisin. Gusto mo akong manatili, di ba? Hindi naman ito imposible. Pero, may isang kondisyon ako. Anong mga kondisyon? Lahat ng hinihingi mo pumapayag ako. Dito. Sobrang dami ng sorpresa. Hindi ako comfortable dito. Saan ka gustong tumira? Gusto kong pumunta sa paaralan ni Jayang Ruru para magstay sa dormitory. Huwag siyang hayaang makipag-ugnayan sa masyadong maraming tao. Kasi sa huli, ang plano ay mahihirapang maisakatuparan. Ito. Sa tingin ko, pwede nating ipasok si Eleven sa paaralan. Nanay. Pero, kailangan mong pirmahan ito muna. Ngunit, kailangan mong pirmahan ito muna. Tama nga. Tulad ng nakaraang buhay. Kung sakaling mamatay si Linshi sa hindi inaasahang pagkakataon,
Lahat ng ari-arian niya ay magiging. Lahat ay ililipat sa Jayang Group. Saan ako kukuha ng yaman? Ikaw ang panganay na anak ng Jayang pamilya. Paano ka walang yaman? Itong card na ito ay para sa iyo. Ito ang eksklusibong black card ng Jayang pamilya. Tatay. Ito ang katibayan ng tagapagmana ng pamilya Jayang. Ano ang batayan mo para ibigay ito sa kanya? Bakit hindi ko ito maibigay? Si Shi ay anak ko. Siya ang panganay na anak na babae ng pamilya Jayang. Kung mayroon kayo, maari rin siyang magkaroon. Tama nga. Kayo, dapat matutong tumanggap. At makisama ng mabuti kay Shi. Sa hinaharap, siya ay makakasama ninyo. Na magmamana ng Jayang. Ano? Ano? Iyon. Hindi na ako magpapakaawa. Salamat, Papa. Kaya itong kasunduan. Sa nakaraang buhay, nadaya ako sa pagpirma ng kasunduan. Ang resulta, hindi ko magamit ang black card. Palala ng palala ang mga benepisyo. Ito ay ayon sa kasunduan. Ano naman ang kaugnayan nito? Siyempre may kaugnayan ito. Sa hinaharap, makakaranas ka at magkakaroon ng maraming ari-arian ng Jayang Group. Dahil dito, magiging target ka ng mga estranghero. 10. Hindi mapagkakatiwalaan ang puso ng tao. Maraming may masamang balak sa ating Jayang pamilya. Ngunit basta't pipirmahan mo lang ito. Nakasunduan sa ari-arian. Alam ng mga banyaga na kahit anong balak nilang gawin sa iyo, hindi nila makakamit ang ari-arian ng Jayang pamilya. Alam nila iyon. Hindi nila makukuha ang ari-arian ng Jayang pamilya. Sa ganitong paraan, nababawasan ang panganib mong masaktan. Kaya nga, para maprotektahan ako. Siyempre, hindi lang ikaw. Kami rin. Kailangan naming pumirma. Para sa proteksyon. Talagang naniwala ako noong nakaraang buhay. Ngayon kapag naaalala ko, mukhang si Lolo ang nagtakda kay San. Bilang tagapagmana. Gusto nilang gamitin ang kasunduang ito. Para saktan si San. At saka agawin ang yaman na iniwan ni Lolo. Protection. Talagang naniwala ako noong nakaraang buhay. Ngayon kapag naisip ko, mukhang si Lolo ang nagtakda kay San. Na maging tagapagmana ko. Gusto nilang gamitin ang kasunduang ito. Para saktan si San. At sakupin ang mga ari-arian na iniwan ni Lolo. Ang mga magulang namin ay para protektahan tayo. Handa akong pumirma. Handa rin ako. Basta't pipirmahan mo ang kasunduang ito. Agad kong aayusin. Ikaw ay pupunta sa paaralan ni Ruru. Mag-aral. Manirahan. Nga. Mayroon na tayong kasunduan bilang garantiya. Nasa labas ka. Kaya kampante kami. CJ, susunod ako sa sinabi ng tatay. Pipirma na ako. Pero, may isa pa akong kondisyon. Anong kondisyon mo pa? Gusto kong sabihin mo bukas. Sa buong paaralan. Sa harap nila. Ako, ay tunay na anak. Ng Jayang family. Hindi pwede. Ako, ang tunay na anak ng Jayang. Na babae. Hindi pwede. Ipapahayag ko sa tatay ko ang aking pagkakakilanlan. Parang hindi. Ikaw, peking anak na babae, ang dapat magsalita. Jayang Ruru galit positibo 100. Natatakot lang ako sa ate. Nabigla niyang ilantad ang pagkatao niya sa paaralan. Magiging sanhi ito ng mga hula at sismis mula sa mga kaklase. Natatakot ako na maapektuhan ang pamilya Jayang. Nga. Kung may isa pang anak na babae ang pamilya Jayang, ano kaya ang sasabihin nila tungkol sa atin? Dad, sa tingin mo, unahin mo munang lokohin siya na pumirma ng kasunduan bago natin pag-usapan. Pwede naman. Pinapromise ko sa'yo ang mga kondisyon. Ikaw. Pumirma ka na ng kasunduan. Aayusin ko na agad para sa'yo. Mga proseso ng pagpasok. Nasa sistema na. Hindi marunong ang lolo. Mas hindi ako marunong. Sa oras na iyon, ang Jayang Group ay magiging akin. Ang proteksyong ito ay bahagi rin ng aking yaman. Ayos. Ako Pipirma na ako ngayon. Ayos. Ako Pipirma na ako ngayon. Para hindi ako marinig ng tahimik. Siguradong gagawin ito ni Jayang Guoxing. Inilalagay ko ang pagpapahayag ng aking pagkakakilanlan. Kaya kailangan ko nang gawin ito mag-isa. Sige na. Daddy, halika, maupo ka. Salamat sa hirap mo. Ako na ang magpapahilot sa likod mo. 11. Pagdating sa paaralan, kailangan mag-aral ng mabuti, at huwag makipag-ugnayan sa mga taong walang kinalaman. Sa iyo, baka natatakot ka na makatagpo ako ng mga tao na ipinadala ng lolo ko para protektahan ako. Tama. Susundin ko ang sinabi ng tatay.
Pumunta ka kay Ginoong Lee. Ihanda ang mga dokumento para sa pagpasok. Bukas ay pumasok ka na sa paaralan. CJ. Sige, aalis na ako. Sige na. Dapat si Linshi. Hindi kita papayagang magtagumpay. Miss, pakisakay. Pasensya na, ate. Wala nang upuan sa sasakyan. Kailangan mo na lang maglakad papuntang paaralan. 3 upuan. Bakit hindi sapat? Itong upuan, para kay Xiaodi ito. Hindi naman siguro gusto ng ate na makipag-agawan sa aso sa pwesto. Hindi naman ako aabot sa ganyan. Na makipag-agawan sa aso. Mabuti naman at may isip ka. Ruru, tara na. Mukhang kailangan kitang abalahin. Pumunta ka na lang sa paaralan. Linshi, anong ginagawa mo? Hindi ako nakikipag-agawan ng pwesto sa aso. Pero hindi ibig sabihin na ang aso ay pwedeng agawin ang pwesto ko. Ikaw, ang galit ni Jayang Ruru positibo 100. Mom at Dad. Sinabi ko lang kay ate. Walang upuan sa sasakyan. Hindi ko inasahan na magiging ganun siya kagalit. Sinasabi mo lang sa akin. Walang puwang sa sasakyan. Hindi talaga ang gusto mong sabihin. Na maglakad na lang ako papunta sa paaralan. Sinasabi mo lang sa akin. Walang puwang sa sasakyan. Hindi talaga ang gusto mong sabihin. Maglakad papunta sa paaralan. Akala ko ang ate ay nasanay nang maglakad papunta sa paaralan. Tatay, nangako ka sa akin. Ngayon ay sasabihin mo sa buong paaralan na ako ang tunay na anak na babae. Hindi ka gagawin. Talagang gusto mong maglakad papuntang eskwela. Bakit naman? Hayaan mong si Lito ang maghatid sa iyo. Hindi ka sasama sa akin. Ngayon ay may importante akong usapan. Tungkol sa isang malaking negosyo. Na kailangan ay anunsyo ang pagkakakilanlan. Huwag magmadali. Ikaw naman. Huwag ka namang magdesisyon mag-isa lang. Aayusin ko ng maayos ang bagay na ito. Sa tamang panahon, ipapahayag ko ng bongga. Sa isang formal na paraan. Tila hindi talaga balak ipahayag sa publiko. CJ. Sige, ako na lang ang pupunta. Paalam. Paalam. Tay, ano ang gagawin namin ni Ruru? Ang daming sasakyan sa bahay. Magmaneho ka ng ibang sasakyan. Ihatid si Ruru. At saka, tandaan yung dalawa, sa paaralan. Huwag masyadong maraming tao ang magpansin kay Linshi. CJ, naiintindihan ko na. Ruru. Sa tingin ko, ayaw din ng tatay na kilalanin ito. Si Linshi tiyak na. Si Linshi, pagdating sa paaralan, may makikita kang maganda. Ginoong Lee. Kaliwa sa unahan. Miss, yun ang daan papuntang ospital. Dapat diretso papuntang paaralan. Una sa ospital. Tapos sa paaralan. Ayaw mong ipaalam. Ako na lang ang gagawa. Hindi ba ito ang sasakyan ng Jayang? Paano siya bumaba? Hindi ba si Miss Ruru? Siguro ba? May pangalawang anak na babae pa ba ang Jayang? Magandang araw po. Ako si Linshi. Ako si Nan. Ruru. Sa wakas nakarating ka na. Matagal na kaming naghihintay sa'yo. Nga, bakit ka nagpalit ng sasakyan ngayon? Sa pamilya namin, Jayang, maraming sasakyan. Kahit magpalit pa kami ngayon, okay lang. Sino siya? Bakit siya ang sumasakay sa sasakyan mo? Siya. Amin siyang ampon, na inampon mula sa bahay ampunan. Nakita kong kawawa siya, kaya ibinigay ko sa kanya ang sasakyan. Para hindi na siya sumakay ng bus papuntang paaralan. Nawalan tayo ng dangal bilang Jayang family. Akala ko'y adopted daughter siya. Akala ko. May malaking tao siyang kasama. Tama si Uncle Jayang, sobrang mabait niya. Yung taong lumaki sa orphanage. Baka may balak siyang masama. Huwag kayong magsalita ng ganito. Naniniwala ako sa kanya. Siguradong makikilala niya ang kanyang pagkatao at katayuan. Matutong magpasalamat. Tama ba? Tama ba? Ako.
Matutong magpasalamat. Linshi, huwag mong kalimutan kung ano ang sinabi ng tatay. Hindi niya papayagan na ipaalam mo ang iyong pagkatao sa paaralan. Kung gusto kong ipaalam ko. Ano ang magagawa mo sa akin? Basta't wala si Papa. Walang maniniwala sa sinasabi mo. Kahit na ipaalam mo pa. Ito ay kahiyahiya lang para sa iyo. Mukhang ang mga inihanda kanina ay malapit nang magamit. Tama ang sinasabi mo. Susunod ako sa iyo. Mabuti na lang at marunong kang makisama. Sige na, sige na. Huwag na tayong mag-ingay. Classmate Linshi, natanggap na namin ang iyong aplikasyon para sa pagpasok. Dadalhin kita sa regular na klase. Regular na klase, sabi ng tatay ko. Dapat ako sa espesyal na klase. Tama ba? Dapat ako sa espesyal na klase. Tama ba? Ikaw ay isang ampon. Gusto mo pang makapasok sa espesyal na klase. Handa si Ginoong Jayang na dalhin ka dito. Magandang paaralan ang mga elitistang paaralan. Umaasa ka pa sa kanya na ayusin kang makapasok sa espesyal na klase. Guro, hindi ba? Ang paaralan natin ay elitista. Pumasok sa pangunahing klase. Hindi lang sa resulta ng grades, kundi sa pinagmulan ba? Paano naman yun? Yung mga estudyante namin sa pangunahing klase ay yung may pinakamagandang kabuuang kalidad. Sila yung pinakamahusay. Guro, ibig sabihin mo ba, hindi kasing taas ng kanilang kabuuang kalidad ko? Ngunit, sabi ni Jayang Ruru, lumaki ka sa orphanage mula pagkabata. Hindi ka nakapag-aral ng husto. Mahina ang pundasyon mo. Pinapunta ka ng guro sa pangkaraniwang klase. Para sa iyong kabutihan din. Para makasabay ka sa takbo ng pag-aaral. Ngunit ayon sa aking kaalaman, si Jayang Ruru ay may 9 na bagsak na grado. Sa 10 asignatura. Baka naman, ang sinasabi ng ating paaralan ay, kakayahang pangkalahatan, ay tumutukoy sa porsyento ng kabuuang pagbagsak. Ay tumutukoy sa porsyento ng kabuuang pagbagsak. Anong sinasabi mong kalokohan? Ang galit ni Jayang Ruru positibo 1-0. Linshi, ang mga marka ay hindi maaring kumatawan sa lahat. Si Jayang Ruru ay nanalo ng unang gantimpala sa isang patimpalak sa sining sa probinsya. Ito siya, isang pagpapakita ng kanyang kabuuang kakayahan. Kung makakakuha ka ng gantimpala sa malaking patimpalak, tiyak na papayagan kitang pumasok sa espesyal na klase. Parang naririnig ko, hindi naman mahirap. Ang lakas ng loob mo, akala mo siguro, ito ba ang paligsahan sa orphanage? Isang probinsyang batang pasaway, walang kaalaman. Sa paligsahan na sinalihan namin, wala ka pang karapatan na magparehistro. Hindi mo pa alam. Nga, 3, hindi ka naman talaga naniniwala na ikaw ay anak ng pamilya Jayang, di ba? Noong sumali si Ruru, sa paligsahan sa sining, nagsubmit siya ng ang bayad sa registration na 500,000. Walang kahit anong katayuan o estado. Hindi mo man lang maabot ang threshold para sumali. Sa huli, nasa pera at kapangyarihan pa rin ang laban. Ayan, Gil. Lin, yung CFA test result na pinagawa mo sa amin kanina umaga. Yun ang resulta. Lumabas na. Ginoong Miss Lin, kanina umaga pinagawa mo sa amin. Ang resulta ng CFA test. Lumabas na. Sa wakas, dumating na. Kaya mukhang wala na akong pagkakataon. Guro, maaari ba akong sumama sa inyo para maglibot sa espesyal na klase? Siyempre. Ano ang gusto mong gawin? Ako. Masyado akong kulang sa karanasan. Gusto kong maglibot at matuto. Tumingin ka sa mga estudyante ng inyong espesyal na klase. Mukhang nagiging maunawain ka. Kaya't hayaan kitang tumingin ng mabuti. Bakit ka tumatawa? Kapag tumawa ka pa, hindi na kita papayagang tumingin. Wala lang. Tiyak na titingnan ko ito ng mabuti. Titingnan. Mas mabuti na huwag kang magpakulo ng kung ano-ano. Guro, punta na sa silid-aralan. Tara na. Hoy, print ang safety test report ng 10,000 kopya. Ipapadala sa Anya Noble School. Tandaan mong gumamit ng drone para hindi lang mabilis, makikita rin ang buong paaralan. Uy, Kuya Ye, dumating si Miss Ruru. Roro, bakit ngayon ka lang dumating? Bukas na ang pasukan. Naghanda pa ako ng regalo para sa'yo. Salamat, Kuya Ye. Nandito na ako. Nasa harap lang ako ng paaralan. May nangbuli sa'yo. Pupunta ako para turuan siya ng leksyon. Hindi na. May isang estudyanteng lumipat mula sa isang bahay ampunan. Humiling siya na samahan ko siyang makita. Ang galing ng espesyal na klase. Tumingala. Hindi ba't 3 sila? Ano? Akala mo ba'y pinagmumura mo kami na 3?
Na naglakas loob na lokohin kami. Ayaw mo bang mabuhay? Isang ampon ng pamilya Jayang. Na naglakas loob pang lokohin kami. Alam mo ba na kami ay mga mayayamang pamilya sa Timog Bayan? Pasensya na. Ako rin ay mayaman. Lin 11. Dito ay mga mataas na opisyal at mayayaman. Kung magsalita ka ng walang pag-iingat, hindi ka palalampasin ng tatay mo. Ako ang naghahanap. Yung mga mataas na opisyal at mayayaman talaga. Hinahanap ko ay mga makapangyarihan at mayayaman. Lumayo ka. Halika na. Magandang araw sa lahat. Para sa lahat, magpakilala ako. Ang pangalan ko ay Lin Shi. Siya ang tunay na anak ni Jayang sa South City. Tunay na anak na babae. Ano? Ikaw ang tunay na anak na babae ni Jayang sa bahay. Si Ruru. Si Jayang Ruru siya. Pero, anak ng alalay ng bahay namin. Isang peking anak na babae na sumasakop sa aking pagkatao. Na sa tingin ninyo, pinakawalang silbi. Mga tao sa ibaba. Huwag kang magbulaan. Galit si Jayang Ruru, positibo 300 ang halaga. Huwag kayong makinig sa kanyang kasinungalingan. Siya ay isang ampon ng Jayang na pamilya, na kinuha mula sa isang bahay ampunan. Ako ang tunay na anak ng Jayang na pamilya. Naniniwala ako kay Ruru. Kami ng pamilyang Ye at pamilyang Jayang ay nagkaroon ng negosyo sa loob ng maraming taon. Hindi ko kailanman narinig si Tio Jayang na nagsabi na may iba pang bagay ang pamilyang Jayang. Nawawalang tunay na anak. Ay, nasa lupo ng mga mayayamang pamilya sa Timog Lungsod. Kaya maliit lang. Hindi ko pa alam na may iba pang mga anak ang pamilya Jayang. Sa tingin ko, itong si Lin Shi. Sobrang dami ng mga maikling kwento. Sa mundong ito, saan ba may ganitong mga tunay na prinsesa na naliligaw? Lin Shi, binigyan kita ng pagkakataon na makapasok sa espesyal na klase. Tapos gusto mong agawin ang pagkatao ko. Sa ganitong klase mo mula, batang ligaw mula sa ampunan. Ano man ang sabihin, walang maniniwala. Walang pakialam. May ebidensya na magsasalita para sa akin. Ano bang ebidensya meron ka? Narito na. Ano iyon? Narito ang iyong pakete, pakicheck. Ito ang ebidensya. Sabi ni Lin Shi, at totoo pala. Siya talaga ang tunay na anak ni Jayang. Tingnan nyo, nakasulat dito. Walang ugnayang dugo si Jayang Ruru at Jayang Guoxing. Talagang siya ay isang peking anak. Hindi ka pwedeng tumingin. Hindi ka pwedeng tumingin. Hindi ka pwedeng tumingin. Nalaman ko na. Ikaw pala iyon. Yung peking anak na inaangkin ang yaman. Bakit siya pa ang may muka na utusan ako dati? Hindi totoo iyon. Lahat ng sinasabi niya ay pawang kasinungalingan. Isang anak ng yaya. Nakalusot pa siya sa pangunahing klase sa paaralan ng mga mayayaman. Para lang siyang nagkakalat ng masamang hangin. Sa tingin ko, dapat siyang si Jayang Ruru. Umalis sa klase natin. Tama. Umalis ka, umalis ka, umalis ka. Umalis ka, umalis ka, umalis ka. Huwag magsalita. Jayang Ruru galit positibo 300. Ruru. Lin, isang. Maghihintay ka lang sa akin. Tingnan ko lang. Si Lin isang lang ang karapat-dapat. Si Lin isang lang ang karapat-dapat. Mga kaklase natin sa special class. Ay talaga, Lin, kaibigan. Sumama ka sa klase namin. Sasalubungin ka ng lahat. Kayo, mga espesyal na klase. Wala akong interes. Sige nga, si Jayang Ruru ay isang peking prinsesa. Tumahimik ka. Si Lin Shi ang dahilan. Lahat ng ito ay dahil sa kanya. Ruru. Ruru. Ano man ang mangyari, naniniwala ako sa iyo. Salamat, Yijej. Yung si Lin Shi, siya ay isang ligaw na bata. Kahit na ayaw siyang kilalanin ng mga magulang. Siya pa rin. Alam ko kung gaano kabait si Tio Jayang sa iyo. Alam ko na. Huwag kang mag-alala. Bibigyan ko siya ng leksyon sa susunod. Yung si Lin Shi. Pero magaling siyang makipaglaban. Noong nakaraan, nag-hire kami ng maraming bodyguard. Wala sa kanila ang nakatalo sa kanya. Ako ay mula sa isang pamilya ng mga martial artist. Kahit gaano pa siya kagaling, hindi niya ako matatalo. Aasikasuhin ko na ang pag-imbita sa kanya.
Ngayon, mayroon tayong 2,000 na galit na puntos. Maari nang ipagpalit ang intermediate healing spell. Dapat ay makakatulong na ito sa lolo. Pero kailangan kong makakuha ng 2,500 para sa advanced. Mas makabubuti iyon. Lin Shi. Inutusan ka ni Eje na makipagkita sa likod. Ito na ang pang-aapi sa akin. Narito na ang pagkakataon para makakuha ng puntos. CJ, dito na ako. Matapang ka ah. Magpapaliwanag ka ng maayos kay Kuya Ye mamaya. Marahil. Walang kwenta ang mga sinasabi mo. Maglakad ka na. Paano? Naghahanap ng daan ng pagtakas. Hindi pa sigurado kung sino ang makakatakas. Hindi ba sinabi sa'yo ni Jayang Ruru? Kung paano niya ako pinagsabihan kahapon. Na parang isang baboy. Na pinagsabihan ko siya. Lin Shi. Ngayon pupunta ako sa'yo. Magbibilang. Huwag kang mag-isip. Na dahil sa lakas mo, ikaw ay espesyal. Kapatid Ye. Ngunit ako ay mula sa isang sinaunang pamilya ng mga mandirigma. Ako ay isang antas 3 mandirigma. Hindi katulad ng mga ordinaryong tao. Nagaya nila. Ngayon. Ako na ang magpaparating ng sama ng loob kay Kuyaw-Kuyaw. Para sa kanya. Ikaw ay isang martial artist na may 3 antas. Bakit? Natakot ka na ba? Ngayon, yumuko ka. Humingi ng tawad kay Kuyaw-Kuyaw. May oras pa. Sistema. Kaya ko bang talunin siya? Host, ang lakas mo. Ay katumbas ng 5 antas na mandirigma. Kaya mong talunin siya ng madali. Mukhang ikaw ang kailangang lumuhod ngayon. Tama ba ako? Walang kahihiyan ang aso. Kuya Ye, pakituruan siya, dahil hindi mo alam ang iyong kabutihan. Sasaktan kita, hanggang sa magmakaawa ka. Tigil na. Sino ka? Hindi ka pwedeng gumawa ng masama sa akin. Hindi ka tinuruan ng pamilya mo. Huwag kang manakit ng kaklase. Ang boses mo ay pamilyar. Kayo, hindi kami tao ng pamilya Jayang. Kami ay inanyayahan ng pamilya Jayang para maghatid sa iyo. Si Wang Bo. Hindi ba? Siya ay tao ng lolo. Lin Shi. Sabi ko, bakit hindi ka natatakot? Nasa labas pala. Nakipag-ugnayan sa matandang lalaki. Puno ng mga malaswang salita. Ngayon, ako na ang magtuturo sa iyo, Jayang Guoxing. Nang maayos para turuan ka. Sandali lang. Akin to. Dahil si Ye Shaizhu ang nagpasimuno nito sa akin. Kaya mas kailangan kong personal na. Bigyan siya ng leksyon na hindi niya makakalimutan. Huwag magyabang ng sobra. Kung hindi dahil sa matandang lalaking ito, na humarang sa isang suntok para sa iyo. Baka ngayon, hindi ka na makapagsalita. Walang nagagawa. Puno ng daldal. Binigyan kita ng pagkakataon. Sige, suntukin mo ako. Kung gusto mong hanapin si San. Huwag mo na akong sisihin. Walang anuman. Isang antas na mandirigma. Ganito lang. Paano naman pwedeng? May imposible ba? Lin 11. Paano mo nagawang saktan si Kuya Ye? Siya ang pinakamagaling sa Nansheng. Isang pamilya ng mga sinaunang mandirigma. Sige, nakipaglaban na ako. Ano ngayon? Ngayon. Ikaw na ang susunod. Ruru. Talagang kayo ay isang peres. Ng mga malas na magkasintahan. Ikaw, kapatid na Ye. Ay talagang nagmamahal sa iyo ng labis. Papatayin kita. Ang galit ni Jayang Ruru positibo 200. Dapat ikaw ang pumatay sa iyong kapatid na Ye. Siya ang nanakit sa iyo. Lin Shi, paano ka nakatakas? Ikaw ang cute mo talaga. Bakit hindi ako makakatakas? Kung hindi dahil sa iyo, bakit ko mapuputol si Ruru? Ibig mong sabihin. Kasalanan ko lahat. Kaya kung lahat ng ito ay aking responsibilidad, dapat ko talagang parusahan kayong dalawa. Nang mabuti. Huwag kang lumapit. Kung hindi, sasabihin ko sa mga magulang na inaapi mo ako. Bobo. Huwag kang magsalita. Ang galit ni Jayang Ruru positibo 500. Ruru. Ayos ka lang ba? Sumpa, si Lin Shai.
Kailangan kong sabihin ito sa mga magulang ko. Tay, si Linshi ay muling nanakit sa akin sa paaralan. Ano? Paano siya naglakas loob na gawin yan? Hindi lang niya ako sinaktan. Sinaktan din niya si Kuya Ye ng pamilya Ye. Itong suway na babae. Kaya niyang galawin ang pamilya Ye. Nga. Bakit siya pinapayagang manatili sa paaralan? Hindi ko alam kung ano ang mangyayari. Sa oras na iyon. Roro, huwag kang mag-alala. Babalik ang mga magulang mula sa Beijing. Bukas ng umaga sa paaralan. Sabihin mo muna sa guro. Huwag hayaan si Linshi na makagawa ng gulo muli. Okay. Pasensya na, Ruru. Ako ang hindi nakapagprotekta sa iyo ng mabuti. Kapatid Ye, hindi kita sinisisi. Siyang dapat sisihin ay si Linshi. Si Linshi ay naglakas loob pang saktan tayo. Huwag kang mag-alala. Dadaling kita sa klinik. Tatawag ako sa tatay ko. Bukas. Papalitan siya ng paaralan. Tatay Wang. Tatay Wang, narinig ko na ang boses mo. Nagkamali ka ng tao. Hindi ako. Hindi. Alam ko. Ikaw ay tao ni Lola Linya Udong ko. Gusto kong makipagkita sa kanya. Paano ka? Hindi makikipagkita si Uncle Dong sa'yo. Maaari kitang mailigtas. Totoo ang sinasabi mo. Labindalawa. Ginoong Wang, anong nangyari sa iyo? Tatay Dong, ako. Lalabas. Ako at ikaw. Walang kinalaman. Hindi. Alam ko. Ikaw ang aking lolo. Sa mga nakaraang taon, ikaw ang patuloy na nagpadala ng tao para hanapin ako. At ikaw din. Ang nagdala sa akin sa pamilya Jayang. Tiyo Dong. Nakita kong inaapi ang dalagang ito. Hindi ko talaga napigilan ang sarili ko kaya ako kumilos. Dito ko lang natuklasan ng dalaga ang katotohanan. Ano? Mayroong taong nangangahas na apiin ang aking apo. Lolo. Lolo. Ayos lang ba? Lolo. Wala akong sakit. Yung lahat ng mga nang-api sa akin. Natalo ko na. 10. Sana ay dahil sa lolo. Noong mga panahong iyon, ang iyong ina ay pinahirapan ng mga kaaway. Ginawa ko ang lahat upang mapanatiling malayo ang aming relasyon. Hindi ko inasahan na madadamay ka pa rin. Tiyo Dong, nang aapi sa dalagang ito, hindi sila. Sino iyon? Si Jayang Ruru, ampo ni Jayang Gooksing. Ano? Lolo, alam ko ang iyong pinagdaraanan. Ngunit nandito ako sa Jayang pamilya. Talagang hindi ako masaya. Sa mata ni Jayang Gooksing, tanging ang illegitimate na anak at alaga lang. Wala silang pakialam sa akin. Jayang Gooksing. Paano siya makapangahas? Ikaw ay kanyang anak na tunay niyang anak. Lolo. Lolo. Doktor. Doktor. Sistema. Palitan ng mataas na antas ng paggamot. Kumonsumo ng 2,500 galit na puntos. Matagumpay na naipagpalit. Doktor, dumating ako para gamutin ang lolo. Saan galing ang batang babae na ito? Kung hindi mo alam, huwag kang magsalita ng walang kapararakan. Tito Dong. Bago dumating ang dalaga, talagang sinabi niyang may paraan siyang iligtas ka. Matanda na ang pasyente. At nasugatan pa sa bomba. Maraming nakatusok na laso na shrapnel sa katawan niya. Kami rin ay pilit na pinananatili ang buhay. Anong magagawa niya? Dahil nasugatan siya sa shrapnel. E di tanggalin na lang. Anong alam mo? Sa isang pagtatantya, sa pasyente, mayroong hindi bababa sa 300 shrapnel. At kumakalat sa buong katawan. May iba't ibang lalim. Ang pagtanggal sa operasyon ay napakadelikado. Isang maling hakbang lang ay maaaring diretsong 3 pagkamatay. Ako. Sa inyo na walang hawak na bagay, hindi ko maipaliwanag. Tama ang sinabi mo, Dok. Pero may paraan talaga ako. Maniwala ka sa akin. Hayaan mo ako ang magpagaling, okay? Hindi pwede. Kailangan kong maging responsable sa pasyente. 12. Talagang may paraan ka. Lolo, naniniwala ka sa akin. Naniniwala ako sa iyo. Ginoong Wang. Basta. Wala na rin akong masyadong panahon. Walang masama. Hayaan na lang si 11 na subukan. Kung sakaling mawala ako. Kayo ng mga kapatid.
ay dapat alagaan si labing isa. Lolo, mag-alala ka. Hindi kita pababayaan. Anong ginagawa mo? Wala ng oxygen mask. Paano mapapanatili ang buhay? Walang pakialam. Pagalingin mo siya. Ayos na sana kung ganun. Paano ito posible? Lolo. Lolo, gising ka na. Nagawa ko ng gamutin ang sakit mo. Ano ang pakiramdam mo? Pakiramdam ko. Ganap na akong gumaling. 12. Paano mo nagawa iyon? Sige, ganito na lang muna ako. Ganito. Ayos na. Ayaw mong sabihin. Kung ayaw mo na, okay lang. Lolo Wang, kaninang sabi mo, pinaubayan ni Jiang Guoxing ang kanyang ampon. Na inaapi si Shi, hindi ba? Tiyu Hindong, ito ay aking nakita ng sariling mata. Kulang ang kakayahan ng aking nasasakupan. Kung sana ay naagapan ko ito. Hindi sana nagdusa ang dalaga. Sa mga ganitong pagdurusa. Kung kaya niyang gawin yan. Oras na para ipakita sa kanya. Paano ang Yaodong Group? Unang-una, nakapunta sa kung anong kalagayan ngayon. Lao Wang. Dalhin ang mga tao. Sa Jiang family. Lola, sandali lang. Anong nangyayari? Hindi mo ba gustong ipagtanggol si Lola? Para ipagtanggol ka niya. Lola. Tungkol sa pamilya Jiang. Ako na ang bahala sa sarili kong problema. Pero ngayon, kakagaling lang ng katawan mo. Kailangan mong magpahinga ng maayos. Hindi pwede. Dahil ang relasyon natin ay naipakita na, hindi ko pwedeng hayaang magdusa ka ng kahit anong sama ng loob. Pero Lolo, yung mga puwersa na nanliligaw sa'yo, hindi pa namin natatagpuan. Nag-aalala ako sa kaligtasan mo. Yung mga tao na yun, takot lang silang manlaban sa dilim. Kung maglakas loob silang dumating, sasagutin ko sila ng sabay-sabay. Sistema, palitan ng impormasyon tungkol sa pagpatay sa lolo ko, ng kanilang grupo. Ito ay tungkol sa pamilya Ie sa South City. Nakasave na ang kanilang plano sa Visti. Pakisuri. Lolo, yung tao na nagpas lang sa'yo, nakita ko na, ito ang pamilya Ie ng Timog Lungsod. Mas mabuti, na unahin nating ayusin sila, bago tayo maghanap ng gulo sa pamilya Jiang. Sinasabi mo ba, pamilya Ye? Nandito ang ebidensya. Bini-bini, nakapaglabas na ng maling balita, na si Tyudong ay 3 na. Susunod, sundin natin ang iyong plano. Ito na ang huling pagkakataon ko para sa Jiang, na makuha ito. Kung patuloy silang pipiliin, na makipagsabuatan sa pamilyang Ye, wala nang dahilan, na maging maawain sa kanila. Kapag natapos na ni Uncle Dong ang problema sa pamilya Ye, babalik ako para kunin ka. Naghihintay ako sa iyo sa paaralan. 5,400. Klaseng Linshi, narinig ang anunsyo. Pumunta na sa silid ng guro. Klaseng Linshi, narinig ang anunsyo. Pumunta na sa silid ng guro. Si Jiang Ruru at Kishezyu. Hindi pa rin sumusuko ah. Mukhang kailangan itong pagkakataon. Para bigyan sila ng isa pang aral. 2. Isang gabi na akong naghahanap ng estudyante. Gusto mo pa bang maging guro? Yishaw, nagpadala na ako ng tao para maghanap. Sandali. Naghintay na ako ng isang gabi. Mahalaga ang oras ko. Kaya mo bang mag-aksaya? Hindi mo kayang maghintay ng ganitong oras. Kaya ano pang pinipilit mo? Anak mayaman na mayaman. Lin 11. Guro. Siya si Lin 11. Siya ang nag-udyok sa mga tao sa labas ng paaralan. Na sinaktan kami. Sinasabi mong sinaktan kita. Kaya sinaktan kita. Nasaan ang ebidensya? Ikaw. Ito. Ay ebidensya. Sabi ko pa na ikaw mismo ang bumangga. Nagmamatigas ka pa.
Nandito ang guro. Nagmamatigas ka pang manakit. Guro. Nakita mo kanina. Siya mismo ang lumapit para kumuha. Bigla na lang niyang tinamaan ang paa ko. Nasaktan ang mga paa ko. Classmate Linshi, mali ang ginagawa mo. Guro. Kahapon, ang daming usapan sa paaralan. Tungkol sa self-test report. Dapat nakita mo na ito, di ba? Siya ang pinakabata sa pamilya eh. Ako rin ay anak ng pamilya Jayang. Hindi naman pwedeng siya ang bumugbog sa akin. Hindi ko naman maibabalik ang suntok, di ba? Ito. Sige na. Kung wala ka namang ibang kailangan, aalis na ako. Linshi. Saan ka pupunta? Linshi. Saan ka pupunta? Ay naku. Ruru. Okay ka lang. Pwede bang walang problema? Mukhang malungkot na ang mukha ni Softy. Ay naku. Hello. Sinasabi ko sa inyo dalawa. Bakit hindi kayo sumagot agad? Kapag pumunta kayo kay Jayang Softy, magpakita kayo ng malasakit. Huwag kalimutan. Ako ang tunay na anak na babae ng Jayang family. May lakas ka pang magsabi. Sino ba ang nag-utos sa'yo na ilantad ang sarili mong pagkakakilanlan? Hindi ba't ito ang katotohanan? Mga magulang. Ako ang may kasalanan. Hindi ko nagawang pigilan si ate. Sabi ko sa kanya, huwag mong ipakita ng basta-basta ang pagpapakilala ng sarili. Pero hindi lang siya nakinig. Kundi tinulak pa ako at si Kuya Ye. Ikaw talaga, sobra ka na. Dinala ka namin dito sa paaralan para matuto kang sumunod sa mga patakaran. Hindi para magmukhang tanga. Hindi ito tungkol sa pambubuli sa school. Inilalantad ko ang aking pagkakakilanlan. Bakit pa ako ikinahiya ng Jayang family? Bukod pa rito, sabi ni Jayang Roro na tinulak ko siya. At naniniwala kayo sa kanya. Anong ginawa niya kahapon? Nakalimutan na ba kayo? Gusto mo na namang sabihin na pinagtitripan ka ni Ruru. Hindi ka naman masyadong bobo. Hindi ganon. Ito ay synthesized. Sinasabi ko pa nga na ang sugat mo ay synthesized ng may. Basta't wala akong kinalaman dito. Bakit ka nag-imbento? Nagdagdag ng 100 ang galit ni Jayang Ruru. Nagsisinungaling ka pa rin. Linshi, huwag mong kalimutan. Sinaktan mo pa ako. Sa tingin mo, papalampasin kita. Ano, masyado ka bang magaling? Tumahimik ka. Maliban sa Yaodong Group. Pamilya Ye. Ngunit ito ang pinakamayamang pamilya sa Nansheng. Hindi ka ba natatakot na makagalit si Ishaw? Ang pamilya Ye ay tayo. Pinakamalaking kasosyo. Nabastos mo si Ishaw. Gusto mong wasakin ang Jayang Group. Ba? Linshi. Ngayon, yumuko ka. Humingi ka ng tawad sa akin. Dapat mong kusang lumaya sa Jayang family. Ibalik ang pagkatao kay Ruru. Kung hindi, wala kang mapupuntahan. Kung hindi, wala kang mapupuntahan. Tay, sa tingin mo, dapat ko bang gawin ito? Naka-offend ka kay Ishaw. Gusto mo pa bang ipagtanggol kita ngayon? Yung Ye family lang naman yan. Mukhang nakalimutan mo na. Ang lolo ko. Pero, Linya Odong. Ikaw. Kailan mo nalaman? Si Linya Odong kasi, ang pinakamatagumpay na mamamatay tao sa Timog Lungsod. Paano siya magagawa? Papa. Mama. Sinasabi lang niya ang mga kalokohan. Tama ba? Totoo ang sinasabi niya. Ano? Talaga bang, apo ka ni Linya Odong? Paano? Natakot ka? Ako? Ikaw? Huwag kang matakot. Linya Odong. 3 taon na. Tay, totoo ang sinasabi mo. Siyempre, nakakuha ako ng maasahang balita. Linya Odong. Tapos na tayo. At ang pamilya Ye ay walang iba kundi ang South City. Ang pinakamayamang pamilya, di ba? Baka matawa ka pa. Nabagsak na ang suporta mo. Anong magagawa mo laban sa akin? Ikaw nga. Sinaktan ang anak ko. Ayusin natin. Ang tawag ko dyan ay tamang depensa. Makulit na dila. Ganito ba ang pagtuturo sa inyo, Jayang? Ito. Dahil si Linya Odong ay 3 na. Mas mabuting gamitin ito para pilitin si Sanli na 11. Ganun. Maaari nating sundin ang kasunduan. At natural na, mamana ang yaman ni Linya Odong. Tama ang sinasabi mo. Tito Jayang, alam ko na si Linshi ay iyong tunay na anak, hindi ba? Gagawin mo ito para sa kanya, laban sa ating pamilya, Ye. Siyempre, hindi. Sa aking paningin, si Ruru lang ang tunay na kayamanan. Noong una, siya ang dinala pabalik.
Dahil sa kapangyarihan ni Lin Yaodong, nga. Noong una, pinaghihiwalay ako ni Lin Yaodong at si Guxing. Pinilit siya sa babae na iyon. Ipinanganak si Lin Shi na batang ito. Paano kami? Kung muling mamumura mo ang nanay ko, babasagin ko ang bibig mo. Ikaw, maliit na babae. Nagkaroon ka pa ng lakas ng loob na saktan ako. Bata na hindi mo mapakain. Ikaw, guro ng pamilya Simula ngayon, si Lin Shi at ang aming angka ng Jiang, wala nang anumang kaugnayan. Paano mo gustong ayusin ito? Talagang mabuti kang tatay ko, ha? Sana ay hindi ka magpapakumbaba at hihingi ng tawad sa akin mamaya. Lin Shi. Ngayon si Lin Yaodong ay 3 na. Ayaw na sa iyo ng pamilya Jiang. Nangangahas ka pang maging mayabang. Ngayon, putulin mo ang iyong mga kamay. Lumuhod ka at humingi ng tawad. Papatawarin kita sa iyong walang halaga na buhay. Kung hindi, aasikasuhin kita. Para makapunta ka sa iyong lolo. Lin Yaodong, hindi mo na kailangang ihatid. Ang lolo ko. Siya mismo ang darating. Nangangarap ka lang sa araw-araw. Matagal ng 3 si Lin Yaodong. Sino ang nagsabing 3 ako? Paano mangyayari yon? Gusto mo talagang maging 3 ako? Hindi. Tatay Dong, nagsalita ako ng mali. Huwag mong isama ang maliit na pagkakamali ko. Mali ka. Tungkol sa akin. Masyado akong mapaghiganti. Kayo'y naglakas loob na mang-api. Sa aking apo. Ginoo 11. Ako'y may kasalanan na hindi nakilala ang dakila. Ako at si Hesukristo. Humihingi ako ng paumanhin. Ako ang nagdulot nito. Wala kang kinalaman dito. Mabait ka, sana'y patawarin mo kami. Pakawalan mo kami. Pasensya na. Ako ay, hindi pa ako adulto. Kaya wala rin akong marami. Bukod pa rito ang pamilya nyo. Noong bumili ng tao, para patayin ang lolo ko. Dapat ay inisip nyo na, kung ano ang magiging kapalit. Hindi ako. Wala ako. Wala talaga ako. Tiyo Dong, lahat ito ay isang hindi pagkakaintindihan. Mula sa araw na ito, pamilya tanggalin sa Nancheng. Tiyo Dong, dalhin mo. Lolo. Ngayon, panahon na para sa inyo. Bigyan niyo ako ng paliwanag. Tiyo Dong. Ako, Jiang Guoxing. Noong panahong iyon, hinahabol ka ng mga kaaway. Iniwan mo pa ang aking anak na babae. At sila 12, na nag-iisa sa pagtakas. Kung hindi dahil sa huling hiling ng aking anak na babae, nabigyan kita ng isang pagkakataon. Kahit 10 buhay mo, hindi sapat para sa akin na patayin ka. Tiyo Dong. Noong mga panahong iyon, hindi ko. Tumahimik ka. Tungkol sa mga nangyari noon, naimbestigahan ko ng maayos. Sa totoo lang. Dahil iniisip na ikaw ang tunay na ama ni 11. Para sa iyo, oportunidad na mapunan ang pagkakamali. Pero hindi ko akalain na ikaw. Ayaw magpakita ng kahit kaunting pag-aalala. Sa aking sariling anak na babae. Buong puso kong pinapayagan. Ang iyong maliit na babae. At ito pa. Hindi kilalang pinagmulan na ampon. Hinahayaan nilang saktan ako. Binabastos nila ako. Siya lang ang tanging kamag-anak mo. Balak mong, paano mo siya haharapin? Mali ang tatay ko. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Sa hinaharap, sisikapin kong alagaan ka ng mabuti. Pwede ba akong pumunta sa kanila? Paano mangyayari yon? Ikaw ang tunay na anak na babae ng tatay. Ngunit kanina, kasama mo ang mga tao sa pamilyang na nagkaisa, para pilitin akong pumunta sa kanila. Ako, wala akong katulad mo, na ama na walang awa. Ako na lang ang tanging kamag-anak mo sa mundong ito. Kailangan mo akong iligtas. Tumahimik ka na. Lolo ang tanging kamag-anak ko. Magandang sinabi. Tungkol sa inyo, kailangan ninyong magbayad para sa inyong mga ginawa. Simula ngayon, lahat ng bahagi ng Jiang Group ay mapupunta kay Lin Shi. Ang iba pang mga tao sa Jiang pamilya, dalhin niyo lahat. Kapatid na babae, sila ang mga Jiang ang may gawa niyan sa'yo. Ako ang naipit dito. Pakiusap, pakawalan mo ako.
Nga, 11. Lahat ito ay si Jiang Guoxing. Isang tao lang ang nagpasya niyan. Hindi ko talaga naisip na gusto kitang saktan. Kayo, nakita niyo ba? Ito ang mabuting asawa mo. Mabuting alaga. Roro, ginagawa ko ito. Para sa'yo naman. Paano mo nasabi yan? Laodeng, huwag kang makialam. Kung hindi dahil sa'yo na nag-udyo. Hindi sana ako nagkaroon ng hidwaan sa kapatid. Ikaw. Bitawan mo si Ruru. Sistema. Bakit nga ba si Jiang Guoxing? Napakabait kay Jiang Ruru. Maaaring gumastos ang host ng 100 galit na halaga para manood. Palitan. Palitan. Dahil si Zhao Yuan ay isang maliit na babae. Si Jiang Ruru ay isang maliit na babae. Sabi ko na nga ba? Hindi nakakapagtaka na ang matandang ito ay napakabait kay Jiang Ruru. Anong nangyari sa'yo? Wala, lolo. Bilisan mo at ipaalis mo na sila. Nakakabuwisit tignan. Hindi. Nagdagdag ng 1,000 galit si Jiang Ruru. Bitawan mo ako. Tama, lolo. At si Jiang Hui. Huwag kang mag-alala. Walang makakatakas. Umuwi kasama si lolo. Lolo, nasa klase pa ako. Mabait akong estudyante. Hindi ako pwedeng umalis ng maaga. Narinig ko kay Lawang ah. Parang ikaw ay ako noong kabataan ko. Estilo, hindi yan magandang estudyante. Tawag ko dyan ay tamang depensa. CJ. Tapos na ang klase. Pinapunta ko si Ginoong Wang para sunduin ka. Sistema. Ngayon, si Jiang Ruru. Nasa kulungan na lahat. Pwede pa ba akong kumita ng galit? Na-detect ang host. Naitama na ang target ng misyon. Nagawa na ang milestone na misyon. Ngayon, na-unlock na ang bagong kakayahan. Maaaring kunin mula sa kahit sino. Kunin ang halaga ng galit. Ang galing. Mula ngayon, sino man ang manggulo sa akin, ako ang hahampasin. Isang hampas, isang bomba ng ginto. Host, ngayon ipapamahagi ko ito sa iyo. Gantimpala ng milestone. Anong gantimpala ito? Narito na ang gantimpala. Ito, ano namang gantimpala ito? Host, ito ay mula sa kabisera. Ang pinakamayamang pamilya dito. Suyiran, sinasaktan siya ng isang mamamatay tao. Iligtas mo siya, kaya ang iyong pinakamataas na koneksyon ay makakamit mo na. Ano? May mamamatay tao pa. Ikaw. Kailangan nating mag-isip ng paraan. Maliit na kapatid, kakaibang nakita mo ba ang isang lalaking nakasuot ng maliwanag na damit, na may taas na 1 metro at 85 sentimetro? Wala akong nakita. Ano yung hawak mo sa likod? Ano iyon? Ito ang aking bagahe. Sino bang gumagamit ng basurahan bilang bagahe? Naintindihan mo ba? Ito ang bagahe na binili ko para sa pagpasok sa paaralan. Hindi lang ito pwedeng paglagyan, kundi nakakaaliw pa. 100% ang paglingon. Hindi mo naiintindihan. Huwag kang magsalita ng ganyan. Hayaan mong makita. Anong ginagawa mo? Bakit ka nakikipag-ugnayan? Ito ang gamit ko. Bini-bini. Ginoo o ginang. Si Uncle Dong ay pinapunta ako para sunduin ka pa uwi. Dapat si San. Si Lin Yao Dong. Sige po, dito na ako pupunta. Paalam na. Ginoo o ginang. Yung tao kanina, mukhang may masamang balak. Ayos ka lang ba? Ayos lang. Pero mukhang naiinip na siya. Sino? Sabi nila, isang mayamang tao mula sa Beijing. Si Xuyiran. Pahingin nga. Maganda ba?